Mukhang payag na yata ang Barangay Ginebra na magbigay ng 3 players dito sa Meralco Bots para lang makuha serbisyo nitong si Chris Newsam. At sa ngayon, sa nakikita natin, mukhang ibibigay ng Ginebra itong si Jeremiah Gray, itong si Bon Pesumal at itong si Stanley Pringle. Ibibigay na raw yan ng Barangay Ginebra. Kung ayaw daw ng Meralco dito kay Bon Pesumal, si Sydney Onwubere ang ibibigay na nila. So kung sakasakali magkakaroon ng wingman dito kay Jeremiah Gray, isang point guard na si Pringle at isang power forward na si Onwubere mapupunta dito sa Meralco Bots kung sakasakali para dito kay Chris Newsam at baka samahan pa ng isang first round pick. Ngayon yan magdedepende lahat yan kasi dito sa negosasyon. Alam natin may mga nasa kampo ng Ginebra, yung mga fans nila gusto wag nang magbigay Ginebra, hintayin na lamang na mag-expire yung kontrata ni Newsam. Ang problema kasi dyan, hindi naman yan iintayin ng Meralco na mag-expire. Ang gagawin ng Meralco, iti-trade si Newsam sa ibang team. At kapag na-trade na si Newsam, mabibigyan niya ng bagong kontrata. Hindi na yan magiging unrestricted free agent. Hindi naman makakatanggi si Newsam doon sa kontrata dahil hindi pa siya unrestricted free agent ngayon. So, yan ang importante kailangan maintindihan ng mga fans kung bakit ang Ginebra ay payag na makipag-trade para dito kay Chris Newsam. Samantala naman kung sakaling matuloy ang trade na yan, kailangan pag-isipan rin mabuti ng Meralco dahil alam natin may injury si Jeremiah Gray. Iintayin ba ng Meralco na makarecover mula sa ACL itong si Gray? At tandaan natin, pangalawa na to ni Jeremiah Gray. Baka maging katulad yan ni Kevin Alas na very injury prone at hindi nagagamit. Ito si Pringle, nagkaroon na rin ng knee operation yan at hindi na siya kasing eksplosibo nung dati. So kailangan pag-aralang mabuti ng management kung worth it yung ganitong klaseng trade na ino-offer ng Barangay Ginebra. Sa ngayon kasi syempre Meralco na pressure din dahil alam nila na si Newsam ay gusto nang umalis to sa kanilang kupunan at gustong lumipat kay Team Cone. Samantala naman itong TNT Tropang Giga ay isa doon sa mga teams ngayon na tinitignan kung paano ma-upgrade yung kanilang lineup. Noong una kasi nung nakuha nila to si Brandon Roser parang okay na lahat. Ang ganda nung performance niyan. Kaya lang nagulat sila dito sa Blackwater dahil hindi lang sila natalo. Ang sama ng pagkatalo, tinambakan, umabot pa ng 20 yung lamang. So sa ngayon, tumitingin sila dito kung kailangan pa nilang magdagdag ng mga guards dahil parang wala nang pag-asa dito kay Mikey Williams. Ang isa doon sa tinitignan nilang options ay dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Of course, ang Rain or Shine, ang daming guards. Nandiyan si Adrian Nocum, si Gian Mamuyak, itong si Andre Caracot at marami pa silang ibang guards dyan na hindi pa nga masyadong nagagamit. At yan daw tumitingin itong si Coach Chot Reyes kung saan siya pwedeng kumuha ng mga players. Kasi sa front court naman nila, parang okay na raw ditong si Brandon Roser. Iniintay na lang nila na makarecover itong si Poy Eram. Kapag nakarecover si Eram, meron ka ng Roser, Eram, Oftana, plus may Kelly Williams ka pa doon sa bench. So parang okay na yan. Pero ang tinitignan nila dito ngayon ay yung sa guard rotation nila dahil hindi po pwedeng lagi silang aasa dito kay Jason Castro. So sa ngayon, dito sa Rain or Shine, baka dyan sila pwedeng kumuha. After all, nagkaroon na ng transaction itong ROS dito sa Blackwater before. So, posible na dito naman sila kukuha ulit itong TNT Tropang Giga. Ngayon, nakadepende yan kay Coach Yengia kung papayag siya. Since hindi maganda nagiging umpisa ng Rain or Shine ngayon, hindi na ako magtataka kung papayag sa trade itong si Coach Yengia. Dahil ayaw nilang maulit yung nangyari noong Commissioner's Cup nung 0-5 yung umpisa nila at napilitan silang magpalit ng import paulit-ulit hanggang nakaabot nga sila sa playoffs. Pero nahirapan din sila mag-qualify dahil ang baba ng seeding nila at ang nakaharap nila ay ang San Miguel Beer kaya maaga silang na-eliminate. So sa tingin ko kailangan itong Rain or Shine at TNT ay mag-usap dahil baka magkaroon ng trade na mag-benefit ang parehong kampo.